Good afternoon po, Yusek. Sa isa pong Facebook Live kagabi, nabanggit ni Davao City Mayor Baste Duterte or dinescribe niya na parang binabanggit niya na mahirap yung sitwasyon daw nila ngayon na parang sinisingle out sila ng presidente and parang targeted daw po sila ng Marcos administration. Sinabi po ba niya na parang? Ang Bisaya kasi pero ang pagkakabanggit niya is mahirap talaga na targeted daw sila and sinisingle out ng mahirap kapag sinisingle out ka ng presidente. Parang ganun yung pagkakasabi niya. Okay. Pag ba sinisingle out, ibig po ba sabihin gusto niya mas marami pang madamay? Tandaan po natin, sa warrant of arrest, ang dating Pangulong Duterte ay dinescribe bilang indirect co-perpetrator. So, ang nais niya po ba ay dapat hindi lang ang ama niya ang maaresto? Dahil may mga di umano pang kasabwat. Well, anyway, ang ibig sabihin po nito, gusto na naman po niyang iparating sa taong bayan na kawawa na naman po ang mga Duterte dahil sinisingle out. Ang warrant of arrest po ay para lamang po kay dating Pangulong Duterte. Wala pa po ang ibang mga co-perpetrators na nakasaad doon. So hindi po tayo makakaiwas na si dating Pangulong Duterte lamang po ang isurrender sa ICC. Tandaan po natin, ang kasong ito, uulit-ulitin natin, hindi po ito na isampa sa panahon ni Pangulong Marcos, ni PBBM. Panahon pa po ito mismo ng ama niya, ni dating Pangulong Duterte. Umalis lamang sa ICC para iwasan na masampahan ng kaso. Tandaan natin bakit nagsampa sa ICC. Because sa ICC po, hindi po kinikilala ang immunity from suit. Kaya ito na isampa sa ICC. So walang sinisingle out dito. Ang nangyari dito, yung mga kasong dito na tungkol sa crimes against humanity, kagagawan din po ng kanyang ama na ibinibintang sa kanila. And another po, Yusek, ang binanggit niya din na parang diversionary tactics lang daw po ng Marcos administration yung pagpapaaresto sa kanyang ama para daw makalimutan ng publiko yung issue sa PhilHealth and yung GAA 2025. Ang PhilHealth po ay madali natin ma-explain. Bago nga po nangyari po ito, ay nakausap po natin. Katulad ng pinangako ko sa inyo, bago po nangyari itong pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte, ikakausapin mismo natin ang taga-PhilHealth. Meron na po kami. Hindi lamang po namin ipinapalabas ngayon dahil nga po ang issue ngayon ay patungkol po dito sa ICC. At baka po hindi maintindihan ng tao kapag ka po ibang issue ang pinag-uusapan. Pero madali pong i-explain kung ano po ang nangyari sa PhilHealth. At yung tungkol po sa GAA, hayaan po natin dahil ang sabi po natin, sumusunod tayo sa principle, enrolled bill principle. Hindi po ito diversionary tactic. Okay? Ang hindi na nga po na pag-uusapan ngayon ay yung tungkol sa confidential funds. Buti nga po at lumabas nga rin po muli itong mga sinasabing mga fake na receipts. Dahil mukhang makakalimutan na ng mga tao kung nasaan na nga ba yung mga confidential funds na ipinagkatiwala mismo kay Vice President P.P. Sara. So walang diversionary tactic dito, diversionary issues na pag-uusapan. Bakit? Nangyayari lamang po eh. Ito po yung nangyayari. Day by day may nangyayaring news. So hindi po diversionary tactic ito. Thank you po.